Merong isang babaeng naglalakad na pugot ang ulo. Tapos may daladalang kandila. Kulay puti ang kasuotan nito at may lubid sa paa na kung saan ay nakatali din ang kanyang ulo. Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay karanasan ng isang kaibigan ng aking ama na tawagin na lang natin sa pangalang Manuling. Taong 1999, Antipulo. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nagtrabaho si Manuling. Bali pagtapos ng trabaho niya, uuwi pa ito sa kanila na medyo malayo-layo sa kanyang pinagtatrabahuan. Araw-araw siyang umuwi pagkatapos ng trabaho dahil ayaw nitong mangupahan ng rintahang kwarto. Kasi mas gusto pa niyang magbiyahe ng malayo kesa umupa ng bahay. Yun naman kasi ang hilig niya eh. Kaya hinayaan na lamang siya ng pamilya niya. Masyado kasi yung nawiwili sa pagmumotor niya, lalo na kapag malayo-layo ang kanyang pupuntahan. 60 kilometro ang tatahakin niya papauwi araw-araw. Umalis siya sa kanyang pinagtrabahuan ng mga oras 7:00 ng gabi. Hindi naman siya natatakot kasi sanay na siya na magbiyahe ng 10 oras. Meron siyang naririnig na sabi-sabing merong nagpapakita tuwing gabi, lalong-lalo na sa zigzag. Hindi naman niya ito pinapansin kasi napatunayan na niyang totoo yun. Marami na kasing napabalita sa lugar na yon na noong mga panahon na ito may naaksidente doon kahit wala namang kasalubong na sasakyan. At kadalasan sa mga namatay na motorista at driver doon, animoy meron silang iniiwasan sa daan. Kaya ang resulta, kung hindi bumabangga sa puno nahuhulog sa bangin. Kaya yung ibang katrabaho niya, mas pinili na lang na umupa. Kasi masyadong delikado pa po Bukod sa walang bahay ang daang tatahakin mo pa uwi, gabi pa. Kahit sino naman, di ba? Matatakot magbiyahe ng gabi, lalo na't sa probinsya pa. Okay lang sana kung nasa syudad Itong si Manuling, hindi talaga pinapansin ang mga kuro-kuro o kwento na yan. Kasi meron din siyang alam ng mga pangontra pagdating sa mga nilalang na ito. Bukod sa meron siyang poder sa katawan, meron din siyang alam ng mga pangtigalpong orasyon. Isang araw, nagwika itong kasama niya ng, "Uy, Manuling, pwede ba akong makisabay sa'yo mamaya? Bukas kasi karawan ng anak ko Sumagot naman itong si Manuling ng, "Oh, walang problema. Basta't tulungan mo ko mamaya ha." Tumango lang yun at nagtrabaho na ulit. Sumapit na ang 6:00 ng hapon at nasipaghandaan na ang mga ito para umuwi. Kanya-kanyang ligpit ng gamit tapos nagkandado lang sila ng kanilang pwesto at tinahak na nila ang daan papauwi. Nung paalis pa lamang sila ng syudad, masaya pang nagkwentuhan yung dalawa. Niyaya pa itong si Manuling na pupunta bukas sa kanilang bahay nang sa ganon ay makapag-inuman sila. Wika naman itong si Manuling, "Hindi pwede pre. Madami akong nakatambak na gawain Baka magalit si Busing." Wika naman ng kasama niya, "Ah, ganun ba?
Sige, sa susunod na lang. Dadayo ako sa inyo. Nakasakay sa motor kaya malakas ang boses. Makalipas ang 10 minuto, nakarating na nga sila ng Milagros. Isa itong daan na papunta sa kanila, medyo kukunti na lang ang mga bahay-bahay. Medyo tahimik na lang silang dalawa sa kadahilanang malalim na ang gabi. Kaya dapat alerto ang nagmamaneho. Paglampas nila sa lugar na yon, napadpad sila sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Nag-iisa lang yun at animoy walang tao. Dahil nakabukas ang lahat na bintana nito at wala ding pinto. Nagwika itong si Manuling ng, "Pre, alam mo bang nangyari sa pamilyang nakatira dyan dati?" Sagot naman ng kasama niya, "Sa pagkakaalam ko, pre, lumilipat ng bahay ang mga tao dyan eh." At biglang naging seryoso itong si Manuling habang nagmamaneho. Ayon dito, noon ay merong isang pamilya ang naninirahan sa bahay na yon. Pero ang nangyari, pinatay lahat ng pamilyang nakatira doon. Pugot lahat ng ulo ng miyembro ng pamilya at ipinako ang katawan sa bawat pader ng bahay. Kaya naman, hindi sinunog ang bahay na yon. Dahil sa tuwing may susubok na sunugin yon, nagkakasakit ito ng malubha at kalaunan ay namamatay. Hindi rin nabubuhay ang apoy doon. Kahit 1 galon ng gasolina ang isaboy, dahil may kung anong nilalang ang pumapatay sa apoy. Sabi ng karamihan, sinumpang bahay yun ng dating nakatira doon. At malamang sa malamang, hindi nila natanggap ang masalimuot na nangyari sa kanilang pamilya. Sabi nitong si Manuling, marami siyang nakikitang mga nilalang doon pag siya ay umuwi ng 10 oras ng gabi. Paglalarawan niya sa mga yon, merong isang babaeng naglalakad na pugot ang ulo, tapos may dala-dalang kandila. Kulay puti ang kasuotan nito at may lubid sa paa, na kung saan ay nakatali din ang ulo nito. Maliban pa dyan, meron siyang nakikitang mga naglalakad na paa at mga santelmong nagsasayaw sa hangin. Ang santelmo ay nabubuo sa mga namatay na hindi pa natakda sa oras ang kanilang buhay. Ayon sa matatanda, nabubuhay ang mga santelmo sa tuwing namamatay sa aksidente ang isang tao, o hindi naman kaya kinitilan ito ng buhay. Kapag may namatay sa lugar ay nabubuhay lamang ang santelmo sa tuwing uulan at mababasa ang anumang bagay o dugo ng biktima. At mabubuhay na ito, magiging agresibo muna ang santelmo bago maging tagamasid na lamang. Kadalasan sa tuwing may namamatay at uulan, ang unang dadaan ang hahabuli ng santelmo. At ayon sa matatanda, kapag naabutan ka nito ay tiyak tapos din ang buhay mo. Sa kadahilanang meron itong taglay na abilidad na humigop ng kaluluwa ng mga buhay. Pero kusang nawawala yun sa tulong na rin ng pagdadasal ng kamag-anak ng namatayan na yun. Kaya masyadong mapanganib lang ang santelmo sa unang litaw nito sa mundo. Balik tayo sa kwento.
Nakalayo na nga sila sa lugar na yon at hindi na nakaimik itong kasama niya. Ikaw ba naman? Nagbabiyahe kayo ng 10 oras ng gabi, tapos yun pa ang maririnig mo. Kaya ang nangyari, tahimik na lamang ito. Makalipas ang 1 oras, papalapit na sila sa sigsag. Nag-uwi ka itong si Manuling na, "Pre, kung ano man ang mapapansin mo, wag mo nang pansinin ha. Pumikit ka na lang." Tumango lang yun at napahigpit ang paghawak sa kanya. Bali-balita na kasi sa kanila na ganun na lamang kadelikado ang lugar na yon. Pagdaan nila doon, sa una nilang 3 liko ay okay pa naman. Nang bigla na lamang nag-iba ang simoy ng hangin. Nang makakita itong si Manuling ng 3 puno ng saging na animoy tumubo sa gitna ng kalsada. "Put! May mga aswang!" Napasagot naman itong kasama niya ng, "Ha? Ano pre?" Di pa man ito tapos sa pagsasalita, ay nagwika na itong si Manuling ng, "Pre, humawa ka sa akin!" Walang sabi-sabi ay sinunod naman ito ng kasama niya. Ayon kay Manuling, nasa gitna yun ng kalsada. Malaki ang katawan ng puno ng saging na yon at merong bunga. Pero puso lang ang nakausli. Kaya dali-daling nagpatakbo ng mabilis itong si Manuling. Yung takbo nito, animoy pusang nanganganib ang buhay. Maniniwala kayo o sa hindi, na kaya nitong patakbuhin ang motor niya na animoy nakipagkarera. Ang takbo ng motor niya noon, nasa 100 kilometro per oras. Puro kurbada yon, di ba? Yung kasama niya, walang imik. Pero mahigpit ang pagkapit sa kanya. Buti na lang wala silang nakasalubong na mga oras na yon. Dahil kung meron, matik patay silang 2. Dahil bukod sa paliko-liko ang kalsada napakaliit ng espasyo sa bawat linya nito. Habang mabilis ang pagtakbo ni Manuling, may naaninag siya sa bangin na parang isang aso. Pero kakaiba ang lakad nito dahil paatras. Hindi lang niya ito pinansin. Tapos habang mabilis ang pagtakbo nila, bigla itong nagwika sa kasama niya ng, "Pre, kahit anong mangyari, ay huwag kang titingin sa likod o kahit sa salamin ng motor ko." Itong kasama niya, sa sobrang kuryosidad, hindi nakinig. Bagkus tumingin ito doon sa side mirror. Pagkatingin nito, agad itong napasigaw ng, "Pre, ano yan? May nakasakay sa atin!" Sabing huwag kang titingin Pikit ka lang. Yung kasama niya nanginginig na sa takot, habang itong si Manuling, kabado na rin. Ayon dito, mga kaluluwang ligaw yun na sumasabay dito. Hindi naman yun mapanganib sa mga nilalang na may alam sa espiritual Pero kapag wala talagang mamamatay ka sa nerbiyos. At ito pa ang maging sanhi ng pagkaaksidente mo. Yung saging naman, palatandaan yun ng isang aswang na pumasok ka sa teritoryo nila. Gabi lang nagpakita ang mga ganon. Sabi-sabi dito sa amin dito na kapag nakakita ka ng saging sa gitna ng kalsada, tapos parang buhay yun,
lumiko ka na lang at bumalik sa kung saan ka nanggagaling. Dahil isa yung marka ng aswang. Kapag wala kang bakod at puder sa katawan, malamang sa malamang hindi ka na makakarating sa inyo. Habang mabilis ang patakbo nitong si Manuling, usal ito ng usal ng mga pangtigalpo sa paligid. Sinasabayan niya ito ng pagdasal pagkatapos. Animoy umiihip din yon sa hangin. Ganon at ganon ang ginagawa niya. Hindi ko na lang babanggitin ang orasyon sa kadahilanang mahigpit na pinagbabawal na isiwalat ang mga ganon. Dahil magiging delikado ito para sa mga taong basta-basta na lang binabanggit ang mga katagang ito na walang paniniwala. Dapat mga maestro mo ang may alam sa lihim na aral upang mataglay mo ang mga buhay na salita na yon. Gumamit din si Manuling ng pangtanggal ng marka sa aswang. Yung ibang mga nilalang hindi na niya iniinda dahil nakita na niya yon ng ilang beses. At ang ikinatakot lang niya sa tuwing dadaan siya doon ay ang mga aswang at sigbin. Ayon sa kanya, ang itsura ng sigbin ay 4 ang mga paa na mahabang kuko. Maitim ang katawan at kukunti ang buhok. Mahaba ang katawan at pawang sinigaan yon. Yung tipong pag pumapatay ka ng aso bago mo katayin ay kailangan mong ilagay ang katawan nito sa apoy. Yung kalalabasan nun ay ganon na ganon. Maputik din ang mga ito at minsan kumakain ng damo. Lalong-lalo na ang mga bulaklak ng kalabasa, maging ang uling. Sa awa ng Diyos, nakaraos sila sa 3 yon at ligtas na nakauwi. Bago nagpaalam sa kanya itong kaibigan niya, inuusalan niya ito at inihipan sa ulo. Pangtanggal marka ang ginawa niya. Mahirap na kung masundan. Sinabihan rin niya ito na huwag pumasok sa pinakaentradang pinto nito. Bagkus ay dumaan sa likod at basain yung suot mo sa kapatuyuan sa labas. Yung ibabasa mo sa damit mo ay haluan mo ng mainit na tubig at may kunting asin. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Manuling. At yan ang pinakamatinding karanasan ni Manuling nung minsang napadaan sila sa bahay ng Zigzag Road. Masasabi ko sa kwento, napakaganda at napakarami nating nalaman tungkol sa iba't ibang nilalang. Nandyan yung santilmo, sigbin, aswang, at yung babaeng naglalakad na pugot ang ulo at nakatali ang ulo sa may paan niya habang naglalakad. Nakakatakot, di ba? Ang maganda lang nito sa kwento ni Manuling, full package. Nakita nila ang lahat ng klase-klaseng elemento. Buti na lang may alam itong si Manuling. Kayo, kung may opinion kayo, i-comment nyo sa baba para malaman din namin kung ano ang masasabi nyo sa kwento na ito. Hanggang sa muli.